Ako si Cheng Yan. 3 taon akong opisina alipin. Tumakas ang amo ko. Nagsara ang kumpanya. Magtrabaho sa bar para kumita. Natulog ako sa isang magandang babae. Ah, 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 pera para tumahimik. Ituring mong walang nangyari kagabi. ano tingin mo sa akin? Wala akong pera ngayon. 1,000 piso ito. Nabain na ang food stall system. Binabati kita sa iyong bagong pakete. Pinakamahusay na lutong kasanayan. Buksan ba ito? Buksan. Buksan. Binabati kita? Top Instant Noodle Chef. Bawat 100 pagkain, pwede ka sumali. Raffle po. Maki-join sa raffle para sa mga premyo. Hindi ko akalain, nakuha ko na. May top na lutong instant noodles, kaya ko ng kumita at umasenso. Magtinda ka sa universidad ngayon. Oh. Gee, Ah, ang sarap. ₱30 bawat serving, ah? Lahat ng customer dito ay estudyante. Hindi ito mabibili. Binata, ibaba mo presyo po. Ayos lang presyo ko na to. Hindi ka nakinig sa matanda. Malapit ka ng mapahamak. ha ha ha. Sabi ko na noon pa po, masyadong mahal po. Ngayong mga customer, mahilig lahat sa mga pritong pagkain. Sinong kumain? Hindi naman siguro. Hemp. Gagamit ako ng lutong pansit. Napakabango ng pritong bula. Kaya natin. Ah. Oh, tapos na. Ang sarap ng pansit na ito. Gusto ko rin bumili nito. Mhm. Hoy, Tito. Nakalimutan mong alisin ang balat? Mo. Aray, aray, aray. Pasensya na, nagkamali ako. Dito, isa pa. Sige, okay. Aba, Naku, napakabango ng amoy. Parang galing sa masarap na noodles. Tara, tingnan natin. Tama, dito nga. luto na, boss. Ibigay mo yan. Nakakasarap too. Grabe. Ginawa ko ito. Sige, ibibigay ko na lang. Heto na. Ang sarap talaga. Lupit. Sobrang sarap ng lasa nito. Sobrang sarap. Manong, Dagdag isa. Sige po. Ano ba yan? Ang bango?
Ah, kuya, saan mo binili itong pansit? Sa labas ng paaralan. Pritong pansit. Sobrang sarap. Dito lang yon. Sarap ng noodles dito. Sasabihin ko po, lasing kayo niyan. Boss, isa pa. Sige po. Pakiusap. Gusto ko rin. Boss, gusto ko rin ng isa. Sige na. Dalawa lang. Sausage at itlog. Sige. ₱30 ang bawat serving. Ang bango. Kailangan ko talagang tikman ito. Ito ang pinakamasarap na instant noodles. Akin na. Bigay mo. Gusto ko rin. 30 yuan na alipay bayad po. 30 PHP bayad. Putsa. Mga estudyante, nababalo na ba? Mahal na pansit, pinili mo pa? Siguro talagang mayroon itong... Napakasarap na lasa. Bibili rin ako para tikman. Ako rin. Ako rin. Sige, sige po. Ano ba yung mabango na yan? Ewan ko. Siguro ay... Yung nga pala. Dagdagan mo pa. Heto na po sa inyo na. Sige po. Heto na, halika. Ingat ka. Ito na. Salamat po. Heto na po ang sa inyo. Salamat, boss. Ako rin. Sige po. WeChat, 30 pesos na. Heto na. Ay, Hoy. masarap. Napakasarap. Bigyan mo ako ng isa pa. Paumanhin. Kain tayo. Wala na lahat ng side dishes. Okay, magsara na. Wag naman, naghintay ako. Magsasara ka na. Ang hirap ko ngang nakapila. Wala na. Oo, kulang din itong isang plato. May lettuce na sa stall ko. Tamang hotdog para igisa noodles po. Ay, wala. Okay lang. Bili na lang tinda ni boss. Boss, wag muna mag-impake. Bili tayo. Kailangan mo lang itong igisa. Oo nga lang. Ano? Ang galing namang paraan yan. Tunay nga. Walang hanggan ang galing ng kumakain. Uy, kaklase. Masarap ba noodles dito? Sa buong buhay ko, ang pinakamasarap na instant noodles po. Boss Shen, lahat ng kusinero sa restaurant mo, kinuha ko na ibig kong makuha ang iyong tindahan. Wag masyado. Luto lang yan. Makakahanap pa ako ng iba. Babaeng matigas ang bibig. Huwag kang magmakaawa. Bibili ako. MP. Ha ha ha. Tito, tingnan mo dala ko. Ako'y restaurant owner. Order ka na. Libre lahat yan. Bumili ka ng street food. Sobrang hindi malusog niya. Masarap na pansi. Iba na. Nagpila ako para mabili. Subukan mo. Mamantika. Magkaka-acne ka. Ayaw kong kainin. Wala akong pakialam. Naglalaway na ako dito. Ang bango naman nito. Parang masarap na masarap ah. Kung hindi, subukan natin. Napakasarap pala. Masarap ba ang stir-fried noodles? Kumain ka na. Sige, sige, sige. Kakain na ako. Okay na ba? Pero, konti lang. Napakasarap talaga. Isang subo pa lang. Parang bumuti na mood ko po.
Gusto ko lang kumain ng sunod-sunod. Ah, Wala ka bang sabing konti lang? Hindi ko napigilan eh. Uwi na tayo mamaya, okay? Hindi ka ba takot magkatigyawan? Sobrang sarap kasi lalo akong gutom na po. At saka, napakahusay ng gawa ng may-ari. Baka malutas ang restaurant crisis po. Masyado lang akong nag-isip ng marami. Nagtitinda ng ramen. Paano kaya nito suportahan ang restaurant? Sobrang sarap. Kung hindi, tingnan muna ulit. mga estudyante po. Pasensya na talaga. Wala na akong instant noodles ngayon. Kailangan ko na magsara. Sir, subukan mo pa ng paraan. Higit kalahating oras na akong naghihintay. Pasensya na talaga ha. Bukas, sigurado na. Sige na nga. Siguradong pupunta ka bukas ha? Sige po? Lumaki ang kinita ko ngayong gabi. Nagtrabaho ako noon. 1,500 kada buwan. Yayaman na ako. Salamat, host. Nakakuha ng puntos. Gusto mo bang sumali sa raffle? Raffle na. Nakuha mo na food cart upgrade? Ito, napakagaling naman ito. May bagong food cart na ako. Mas marami na akong pwedeng ibenta. Inaabangan ko ang mas magagandang luto. Aray. Baywang ko. Naging sakit ko noon sa pagluluto. Nakita ko ang pananakit ng likod, isang bonus card para sa lakas. Oo. Ay, Masakit? Hindi na. sistema. Napakahusay mo talaga. Oh, Oh, para mas malakas na katawan ko. Hindi na ako mapapagod sa pagtitinda. Matulog na, bukas na tinda tayo. Kailan darating si Boss Chen? Magpapahinga ba siya ngayon? wag. Maaga kayong lahat dumating ngayon ha? Kung maaga ngayon, bakit nahuli ka? Bigyan mo ako noodles. Gusto ko rin. Gusto ko rin. Tumahimik kayo. Hayaan si Boss Chen mag-focus po. Tapos na. Tapos na. Nahuli na ako. Kasalan ng school. Hoy, yue. Tara na pumila tayo agad. Kain tayo. Tara, huwag. Pumila na ako. Magsara ka na? Boss Cheng, pwede bang mag-limit next time? Isa-isa tayo. Naghintay pa ako ng kalahating oras. Hindi. Ubus na ang tinda. Hindi. Magmumungkahi ako. Noodles lang. Dapat school, magbatas. ang noodles. Sumasang-ayon ako. Kain tayo ng pansit. Sabihin mo na, magagalit ang estudyante. Alam ko rin iyon. Simula kagabi kain, lutong pansit, hindi ko na iyon makalimutan. At saka, kailangan ko siya talaga igtas ang hotel. Kakaiba, pamilyarang boses na siya yung tao noong gabing iyon. May puntos ka para sa raffle. Gusto mo ulit mag-sweepstakes? Simulan na raffle. Binabati ka, top Bowsy skill. Napaka-hanga-hanga nito. Natutunan ko pala lahat ng baozi. Ganyan, pwede akong magbenta ng almusal bukas. Mas kumita. Matulog na? Anong bata ngayon? Kain ka pa? Hindi ka magtatagumpay sa negosyo. Hindi naman sigurado yan. Boss, nagmamadali ako. Siomay? Sige. Heto, salamat. Heto na ang benta natin. Nakatama lang ng swerte. Guro, ang layo mo na sa uso. Sino ngayon? Gusto mo pa? Sandwich. Hindi ba masarap ang kape? Malapit na kasi akong malate eh. Kailangan ko na lang siopaw.
Napakasarap. Napakabango. Sobra-sobra ba yan? Nagpapanggap ka ba? Talagang masarap siya. Subukan mo. Sige. Wow! Ito ang pinakamasarap na siopaw. Kung may ganito kasarap na siopaw, sino pa ang gusto ng sandwich? Guro Liu, nasaan binili mo itong siopaw? Binili ko lang sa tapat ng paaralan. Pupunta ako, bumili. Guro Du. Wow! Ang laki ng kain mo. Kasi sobrang sarap nitong siopaw eh. Tingnan mo, sabi ko na. Bata ngayon, ayaw siopaw. Sayang na tinapay, itatapon na sa basura. Sobrang sarap. Oo, ito nga lang to. Mang, bigyan ako 10 siopaw. Sige po. Ilan po? 10. Kaya mo bang ubusin yan? Kulang pa ito. Heto na, mag-ingat ka, mainit yan. Dahan-dahan, gusto ko to. Grabe talaga. Maraming tinapay. Ikaw ba tindero? Bakit siopaw ka na? Ano, gusto mo ng isa? Boss, masarap talaga ang pansit mo. Pero itong siopaw na to, masarap ba talaga to? Libre na subukan mo ito. Masarap o libre? Sige na. Uy, Napakasarap naman. Boss, hinihingi ko na bumalik ka. Magtabang tayo. Hindi ako makakakain araw-araw. Napakasarap. Oo nga. Uy, ang siopaw ay pagkain lang. ganun ba kalabis? Boss, 2 siopaw po. Heto, Napakalambot. Napakasarap talaga. Ang lasang ito, naalala ko ang dati kong nobya. Ano sinabi mo? May ex ka. Tigil na kayo. boss, bigyan mo ako ng siopaw. Sige po. Hoy, mag-ingat ka, mainit yan. Ang bango naman nitong siopaw. Bigyan mo ako ng isa pa. Tama, kukuha rin ako ng 5. Hindi na ako makahabol sa kanila. Lahat meron po. Kaya ninyong lahat makabili. Uy, sandali lang ha. Heto. Hawakan mo ng maayos yan. Dahan lang. Ayaw siopaw. Gusto ko burger po. Hindi malusog burger. Sundin, kumain na lang tayo ng siopaw. Panginoon, 2 Sige po. siopaw. Gusto kong kumain ng burger. Halika, kain gulay. Huwag kang umiyak, Tikman baby. mo. Masarap talaga, hindi po. Hindi masarap. Ayaw ko talaga. Subukan mo. Boss, ano to? Bakit hindi nagsasalita ang aking anak? Ang sarap-sarap. Sarap nito sa una kong tikim. Gusto ko pa kumain. Masarap ang siomai. Ang batang ito, pili sa pagkain. Unang beses siya kumain ng kusang. Talaga bang ganito kasarap? Oo, kinagat mo itong siopaw. Dumami agad ang lasa sa bibig. Ang bango naman. Kinain ni nanay lahat ng siopaw. Opo, boss. 3 pao na lang. Sige po. Opo, nanay, kain tayo ng siopaw araw-araw. Siyempre pwede. Kahit pilyong bata, naubos ang siopaw. Gusto ko talagang tikman ito. Tara na, tara na. Boss, isang siopaw ako. Sige po. Gusto ko rin siopaw. Gusto ko rin ng siopaw. Ingat, mainit. Ito, sarap. Boss, ito ang pinakatunay na laman. 8 na siopaw. Dagdag 10. Tikman ng pamilya ko, siopaw. Mga magulang nag-uusap. Masarap ang siopaw dito. Pinagalit nila si Hawhaw. Gusto ko talagang makita. Ano ba talaga ito na may ganyang kalakas na epekto? Sobrang sarap.
Nagtitinda siopaw na ganyan kasarap. Hay, mga taong hindi marunong tumingin. Pang-uman, 2 tinapay. Sige po. Bakit amoy ng siopaw? Napakabango. Heto na, mag-ingat ka, mainit yan. Ang sarap ng siopaw. Mas magaling kaysa yaya ko. Masarap lang. Boss, babalik ka ba dito bukas? Oo naman. Darating ako bukas. Bibili ako ng siopaw. Huwag mong bitawan. Egg ghost ha. Ay, Sobrang gandang siopaw dito. Ito ang pinakamasarap sa buhay ko. nang magklase na ang mga estudyante, umuwi na ako. Nagtitinda ako kaninang umaga. Kumita pa ako ng mahigit 3,000. 2 tindang kada araw, 6,000. Sa buwang ito. Kaya, 180,000. Mayaman ako. yaman na talaga ako. Bakit may umiiyak? Parang galing kay Tita Lee ang tunog. Mabuti naman siya sa akin palagi. Sana walang masamang mangyari. Kailangan kong tingnan. Ay, huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak ha. Tita Lee. Anong nangyari dito? Ako asawa ni Ate Xiaohui. Walang ginawa. Si Xiaohui kumita. Ngayon nawalan trabaho si Xiaohui at agad siyang nanakit. Takbo ka sa nanay mo. Kaya pala, may kinakalantari ka dito. Hindi siya. Nangungupahan ako. Huwag pagbintangan ng mga walang basihang paratang. Sakto, kulang ako sa pera ngayon. Bigay mo renta. Duzi he, Bitawan baliw mo ako ka ba? agad. Bitawan mo na ako. Ibigay mo sa akin ang pera. Bitawan na kita. Card para sa lakas ng katawan. Napakalakas talaga nito. Hindi ako gumamit ng lakas. Talagang naitapon siyan palayo. Maghintay ka sa akin. Maghintay ka pag uwi ko. Hindi. Xiao Chen, pasensya na. Pasensya na po. Si Du masama. Pinakamabuti, hiwalay na tayo. Hindi ko alam iniisip ni Hui. Hayaan mo na. Priority ngayon. Tulungan si Hui na kumita muna. Naisip ko na. Hindi ka marunong magluto ng munggo? Samahan mo akong magbenta ng munggo. Magtitinda lang. Bakit hindi mo subukan? Pwede bang kumita sa pagtitinda? Bakit ako sumunod kay Cheng? Boss, maaga ka ngayon. Sobrang galing po. Bilis. Dali na, gutom na ako. Malapit na. Oy, may binibentang munggo paste dito. Sakto para sa pritong noodles. Ate, bigyan mo ng baso. Ako rin. Tigil na kayo. Huwag mag-agawan. Heto na? Tapos na? Salamat, boss. Kunin mo na ang negosyo sa bayan. Napakaganda pala. Bumili ng noodles. Dumaan lang ako. Bili ng munggo. Kumita ako ng 400. Kakaiba naman. Hindi ko alam ngayon po. Bumili ng 10 piraso. Sila ay mga grupo ng Daiko. Extra noodles. 50 piso. Ang mahal po. Masarap na pansit. Huwag 5 piso, kahit 10. May magbigay. Akala ko lang pala. Mga estudyante may grupo ng pangangalakal. Boss, suntukin mo. Illegal na pangangalakal. Limitahan ang bili. Kain tayo. Bawat isa ay 2 lang. Lahat makakain. Gusto ko itong prinsipyo, boss. Dali! Tawagin mo roommate ko. Huwag nang humanap ng Daiko. Halika. Huwag manatili. Magtitinda ako. Marami rin kami. Mga Huwag tagahanga gawin mo.
Ang pagkain namin. Gusto mong kunin ang amo natin? Nakakagalit. Para sa boss, tinanggi kita. Sinabi ko lang iyon, okay lang. Hindi rin pwede. Hindi pwede. Si Cheng ang kayamanan ng UJ. Huwag na kayong mag-ingay lahat. Marami akong inihandang pagkain ngayong araw. Kayo ay kakain. Naghanda ako ng 300 side dishes. Bakit nawala agad ng ganito kabilis? Mga estudyante, pasensya na po. Naubos na lahat ng sangkap po. Pasensya na po. Mang, nagsisinungaling ka. Hindi ba sinabi mong lahat makakabili? Huwag naman, Antay ng matagal. hindi po rin nakakakain. Ang lupit ng unahan, pre. Hindi nag-iwan para sa lahat. Kahit isang subaw lang sana. Pasensya na po. Bukas, maghahanda ako ng maraming ulam. Wala na side dish sa tabi. Umunlad na ang negosyo ko po. Napakasarap na pritong instant noodles. 30 pesos. Uy, masarap ba talaga? Kung hindi masarap, libre na. Mang, isang bahagi nga po. Sige po, sandali lang, okay na. Heto na. Sandali lang, ha? Boss, ang instant pansit mo ay masarap. Napakamahal pa nito. Boss, pwede ibalik pera ko? Hindi pwede. Paano nangyayari yun? Luto kong pansit. Hindi pwede. Ikaw ba ay katulong ng kapitbahay? Dumating ka para guluhin ako. Subukan nyo. Katulad ng luto sa canteen ko. Hindi nga kakainin ng aso eh. Naintindihan ko na masarap sigo ang stir-fry ni Cheng. Lumaki ang panlasa namin, kaya masama ang instant noodles. Ay nako, hayaan na. Maghintay tayo kay Boss Cheng. Wag umalis. Halik kayo dito, wag umalis. Pareho tayo ng pritong noodles. Hindi ako naniniwala na masarap ito. Panghuli itong pansit ko para sa'yo. Subukan mo na. Ano namang masarap tikman dyan? Lasa ng instant noodles lang po. Hmm. Bakit ganito? Nang sobrang sarap kung ikukumpara. Ang laki ng luto kong pansit. Ganoon ba kalabis? Subukan ko. Wow, napakasarap naman ito. Ito ang pinakamasarap na pansit ko. Hindi pwede, nandito si Chang. Wala tayong benta. Kailangan natin siyang pabagsakin. Ano gagawin? Hemp. Hello, City Admin po? Nagreklamo ako. May naglagay ng opyo sa pagkain. Xiao Cheng. Ang galing mo talaga. Unang araw, kumita ng kaunti. Ang husay mo talaga. Cheng Yen ka ba? Kami ay mula sa City Management. May nagreklamo sa pagkain mo, sumama ka sa amin. Mga tanong? Nagkakamali kayo. Pagkain malinis. Wala pong problema. Lahat ay mali. Subok na kami, walang masama. Pwesto ng amo. Pinakamalinis dito lang. Naniniwala kami, amo, Chen Yi Ching. Sumunod ka, punta tayo City Hall. Sasama na ako. Mga estudyante po, huwag mag-alala. Hindi ko hahayaang kumain kayo ng junk food po. Salamat, Boss Chen. Salamat po. Salamat. Salamat po, class. Sumama ako, Xiao Cheng. Ate Hui, ang gabi na po. Uuwi ka na ba? Mag-aalala si Tita Lee. Huwag mong sabihin kila Tia Lee. Sige na. Mag-ingat ka talaga. Huwag mag-alala, umuwi ka na. Oo. Magsinungaling ka ba? Pagkakamali, wala akong ginawa. Ano po? May nakulat sa'yo. Kung hindi, bakit ka naman dadalhin dito? Hindi kayo kumuha? Kung may opio shell po, tanggap ko po. Liar ka. Ilang araw ka lang nagtitinda. Marami na customer dumarating. May problema ka ba? Lao Jiao, risotto na, walang poppy. Ay, Pasensya na, Boss Cheng. Kanina, nagkamali ako. Pasensya na po. Ayos lang, naayos na ang gulo. Pwede na ba akong umalis? Siyempre, pwede ka na. hindi pa pwede umalis ka. Lumabas na ang ulat ng pagsusuri. Wala akong poppy sa noodles ko. Bakit ako pigilan? Anong ginagawa mo, Salin? Sinasabi ng lahat ng mga master, masarap ang pansit ni Boss Chen. Gusto ko rin kasing tikman eh. Hindi ba ito puro kalokohan lang? Ay, walang problema. Dahil may gustong kumain. Gagawin ko siya. Masarap na pagkain.
Ang sarap ng... Tama pala sinabi ni Boss Chen. Ang sarap. Boss Chen, bigyan ako ng isa. Sige po. Head to na. Opo, opo, opo. Ang sarap. Sarap ng pansit na to. Oh, sarap. Boss Cheng, nagtitinda ka ba sa labas ng Jacheng Taswir? Oh, alas 9. Sige, simula ngayon, ako'y pipila araw-araw doon. Dapat kang maaga pera na. Pila ng estudyante. Nai-report ako. Naglalagay ng poppy sa pagkain, napatunayan na ligtas ang gamit ko. Hindi ko talaga inaasahan. Yung mga kawani ng lungsod ay napasakop ng pagkain ko. Naging mga mamimili ko na ano ba namang klaseng pangyayari ito? Ay, Xiao Chen. Buti na lang nakabalik ka rin. Nag-alala ako ng husto. Ate Gui, huwag sabihin Tita Lee. Ako. Inaalala rin naman kasi kita eh. Na-torture ka ba? Tita Lee, anong panahon na ba tayo ngayon? Huwag kang mag-alala. Ayos lang iyan. Sige. Mabuti naman. Mabuti naman. Hoy, Tita Lee, Ate Hui, huli na, tingnan mo. Umuwi na tayo, pahinga na. Kailangan pa nating magtinda bukas po. Umalis na muna kami ha. Paalam. Magandang gabi. Maligayang pagdami ng puntos mo. Gusto mo ba ng 10 pool? 10x draw po. Nakakuha na ako ng 1,000 puntos. Laro tayo. Simula na. Binabati ka sa bagong kasanayan. Maligayang pagkakaroon ng chef outfit. Nakakuha ka ng isang refrigerator. Nakakuha ng computer. Washing machine na. Nakakuha ka ng isang air conditioner. Wow, talagang napakalaking pagpapabuti nito. Kung magtitinda ka, kumuha ng puntos. Pera sa sakyan. Makukuha mo rin ang bahay. Tama yan. Malapit na ang tuktok ng buhay. Naku, bagong top pet ka na. Bukas, mamamangha ang lahat ng bisita. Magandang benta. Matutulog na, bukas tinda tayo. Bumalik na si Tio Jiang. Sino ba yung iniisip mo? Oo nga pala. Ano ibig mong sabihin ng Ri? Hindi mo pa alam na rat siya ng kakumpetensya niya kahapon. Dinala siya sa City Hall. Ano? Ayos lang ba siya? Kainis mo? Huwag kang mag-alala. Napatunayan niya ang kaniyang kawalang kasalanan. Buti na lang, okay lang pala. Kung gumawa siya ng mali, sino ang magliligtas sa restaurant? Pero gwapo naman si Boss Cheng. Magaling magluto. Kung pakakasalan ko siya, magandang option din iyon. Oo nga pala. Hindi mo pa nakita si Boss. Ipadala ko litrato. Naghahanap ng noodles. Bakit siya pa? Pera para tumahimik. Wala nang nangyari. Hindi ba siya yung lalaking kumuha ng unang beses ko? Naintindihan ko na. Ang likod niya, parang pamilyar na pamilyar. Sabi nila, bakit tumahimik ka? Wala akong problema. Kailangan kong pumunta. Hehe. Dati, ako ang nagsabi sa kanya. Ituring na walang nangyari po. Ngayon, hahanapin ko siya. Nakakabaliw na ako nito. Ano kayang gagawin ko? Walang buhay tagpo ko at siya. Pero, lagi na lang? Tama, hahanapin ko siya para noodles. Iligtas ang restaurant.
May sinabi ka sa telepono. Bumili ng pansit ni Boss Chen. Napakasarap. Na nakita ko si Sun Yue. Kung malalaman niya kami noon. Paano pa ako mabubuhay? Akala ko mag-best friend tayo. Itinatago mo. Lihim akong kakain mag-isa. Sobrang nadismaya ako sa'yo. Ayoko na. Sige na. Ay! Nandito ka na naman eh. Sabay na tayo. Ay, wag naman. Bakit ikaw pala? Bakit siya dumating? Pagkatapos nun, binigyan niya ako ng perang pampatahimik, parang walang nangyari, di ba? Magpanggap na hindi tayo magkakilala. Nakilala na ako ni Cheng yan. Nasira na, malalaman niya ako. Siya, nagtali. Hindi na ako lalabas. Baka, Magkunwari, hindi kilala. Kayo dalawa, magkakilala? hindi. Magpanggap ka. Magpakatotoo na kayo. Alam ko na ugali ni Shushu. Siya ay palaging malamig. Nagkagusto ako ngayon. May lihim dito. Kukunin ko ang katotohanan, ha? Boss Chen, 2 pansit. Wala ngayon ang instant noodles. Gusto mo bang tikman? Bagong pastry ko. Marunong ka pala gumawa ng pastries? Marunong ka magluto ng pansit? Marunong ka pala gumawa ng pastries? Halika, tikman mo. Masarap. Ang pastry na ito, natutunaw agad. Mas masarap to. Mas masarap pa. Boss Chen. Wow, galing mo talaga. Sinong magpapakasal sa'yo? Masisiyahan ka sa buhay mo. Yue. Anong sabi mo? Mali ba ang sinabi ko? Napakasarap. Sinong hindi? Ayan na, tumigil ka na. Boss Chen, i-pack mo na lang ang natira. Sige, Hindi ka magpapayat? Ay nako, kasi itong mga pastis, napakasarap. Hindi ko inaasahan si Cheng yan. Napakasarap ng pastry. Kung matutulungan niya ako, ligtas ang restaurant. Pero, kasama si Yue, hindi ko pwede sabihin yan. Magtago tayo sa susunod. sige na. Paalam na. Hay naku. Xiao Chang. Ikaw at yung babaeng puti kanina, may problema. Ate Hui, nagbibiro ka ba? Halos ubos na ang paninda. Umuwi na tayo agad po. Opo. Hawakan mo na. Opo. Opo. Kumita ako ng tinapay kaninang umaga. 3,982 pesos. Mga pastry sa gabi. 5,219 piso. Kabuuan ay 9,201. Aba! Bahay sa Jiangcheng. Presyo ngayon 20K kada SQM. Batay sa kasalukuyan kong kinikita, makakabili ako ng bahay. Hindi pa, marami pang lutong maganda. Mas tataas ang kita. Matutulog na ako. Bukas, maghahanda ako ng maraming sangkap. Kumita ng 10K. Ikaw. Wow. Nanay, gusto kong kumain ng baosi. Nanay, gusto kong kumain ng baosi. Ang daming nakapila. Huli ka na. Hindi ka ba maagang gumising? Lagi kang nahuhuli dahil antok ka. Maaga naman akong gumising ngayon na. Takot ka sa masarap na tinapay. Sinabi ko na yan. Pagkatapos, may bausi ka pero wala naman ako. Pasaway na bata. Alam kong sagot mo. Pumasok ka na. Sige na.
Halika. Gusto ni Boss Siopaw mo. Hindi madali. Matagal ng pila. Pasensya na. Marami pala ngayon. Bakit hindi ka pumunta? Trabaho sa bahay ko. Buwanang 100K kita. Magpakain ka ng siomay. Sige na boss, payag ka na. Mula ngayon, ligtas ka na. Naisip mo ba? Kung susunod ang amo natin, wala na siopaw. Lutong pansi, kakanin. Boss, wag. Kaya mo yan. Wag sumuko sa masamang pera. Kailangan pa namin ikaw. Huwag kang mag-alala. Magpapatuloy pa rin ako sa pagtitinda. Mabuti naman. Halika, maganda. Aba, buti na lang matapang ako. At napakalakas na sistema. Kung hindi, nakumbinsi ako ng mataas na sweldo na, Puntos ng host, 1,000 na ulit. Gusto mo ba ng 10 pull? lumalakas na ang negosyo ng pagtitinda. Mas mabilis akong kumita ng puntos. Simulan ang raffle. Binabati ka. Oo. Hindi ko akalain. Maraming sikreto ng lechon kawali. Salamat sa system. Mabilis kong makuha lahat. Pero lalong galing ang luto ko. Ang maliit kong food cart, medyo maliit na ito, oras na para bagong food cart. Binati ang upgrade ng food truck. Wow, 10. Lahat ng gusto ko, nandito na. May bagong food cart na. Magbebenta ako mamaya. Bukas ng gabi, dito tayo. Ipapush ang bago. Tiyong Jiang, sinabi ng kabit mo, sinabi ni Boss Cheng sa grupo, may bagong produkto ngayong gabi. Magsalita ka po. Sige. Anong produkto? Hindi sinabi ni Boss Cheng. Ilan daan ang nag-reply sa group. Kukunin ang bago. Alam ng lahat. Produkto ni Cheng yan, de kalidad. Inaasahan na ito ng lahat. Gusto mong sumama? Hindi na ako pupunta. Punta ka na lang. Ikaw pa nga si Boss Cheng? Bakit pagkakita mo sa kanya, para iniiwasan mo siya? Wala naman Busy lang ako sa restaurant. Hindi ko talaga inaasahan si Cheng ang gabi na iyon. Lumayo ka. Hanapin siya ulit. Kailangan kong umiwas kay Yue. Pumila ka na agad. Magaling si Cheng. Wala kang makakain. Tama ka. Dali na sa eskwela. Huwag gumalaw. Dumating ka na. Nagpila ako. Anong bago mong sinasabi? Hong Xiao Ru. Gusto mo tikman? Hong Xiao Ru. Hindi ba malangsa? Magpapapayat pa ako. Ate, kung ayaw mo, umalis ka na. Marami pang tao sa likod lang. Sumusumpa ako sa langit. Siguradong malansa ito. Hayaan mo akong maranasan ito. Takot kang mawalan ng karne. Sabi mo kabaligtaran? Oo. Bilang lang. Sa mukha ko na. Naku, nahuli mo na pala ako. Malinaw ba talaga? Oo. Huwag kayong maingay, Boss Cheng. Bigay isa. Sige po. Oh, sige, handa na. Masarap ang karne. Masarap. Boss Chen, sobrang sarap nito. Isa pa? Pakiusap. Hindi na diet. Bakit pa? Ang lami ng litson. Boss Chen, dali, isa pa. Pasensya na po. Limitado lang ang pork belly ngayon. Bawat isa ay isang bili lang. Ayaw ko niyan. Paano ako masisiyahan dito? Limitado ang benta. Ayos yan, Boss Chen. Sinusuportahan kita dito.
Sige. Hmm. Sobrang sarap talaga. Pwede ko bang bawiin yun? Boss Chen, wag nang limitahan. Gusto ko pa kumain. Kumain ka na, umalis na agad. Hindi mo ba nakikita kaming lahat? Naghihintay dito? Oy, Boss, bigyan mo rin ako isa. nakakagutom na amoy na to. Pray, bilisan mo po. Gutom na ako. Huwag kayong magmadali. Magluluto na ako kaagad. Hindi ba sila mga magulang ng estudyante? Gabi na. Bakit nasa universidad? Tignan mo, nandyan si Cheng. Dali, tayo na. Baka maubos ang bagong produkto ngayon. Hoy, bilis, tara na. Hoy, Boss Chen, nakita namin ang mensahe. Dumiretso kami. Gusto rin ng anak ko sumama. Pero hindi ko siya pinapunta. Bata pa naman siya. Dapat na siyang matulog sa gabi. Anong merienda? O nga, mga magulang ko po. Ang bago natin ay lechon kawali. Pero limitado lang ang dami nito. Bawat isa ay isang piraso lamang. Isa lang. Oo nga. Naku, napakabaya ko. Hoy, asawa ko. Naku, delikado. Bawat tao ay isang item lamang. Pumunta ka dito agad ngayong din. Tama, gisingin mo ring anak ko. Dagdag tao, dagdag bili, bilisan mo. O sige. Grab. Pangalawang kapatid, mga magulang. Nang hihiram ng bata. Sobrang sarap. Tama, ito talaga yung moments. Nakita namin siya. Mas masarap dito? Grabe, gutom na kaming dalawa. Dumating ako dito. Nagmaneho kayo ng 3 oras po. Pumili ka ng pagkain, Oo nga, kaya pala foodie ang ekonomiya. Para sa masarap na pagkain, dumating ng malayo, gastos sa gas. Ang bayad sa tulay ay malaki. boss, gawin mo kaagad ito. Tignan ko kung pareho sa online. Sige po, Sige na, masarap. Lahat ng pagod ay nawala na para sa pagkain. 3 oras na biyahe lang. 6 oras sulit. Masarap na karne. Hindi pwede, i-post na lang. Ipinagmamalaki nila. Nagmaneho. Sa wakas, tikim na ang lasang ito. Sulit para sa amin ang biyahe. Buti na lang nakarating na kami. Gusto ko ng binti para mas mabilis akong makatakbo. May bago ka pa, Boss Chen? Wala si Ching. Boss Cheng, Jingsu lang po. Hindi mo pa sinagot, tanong ko. Gurosu. Huwag ka namang magbiro. Wala akong anumang kinalaman kay Jingsu. Sino ang maniniwala niyan? Pag-isip kita na mula si Jeong siya araw-araw. Suplada. Bukas na ang pambihirang bulaklak. Opo, Gurosu. Hindi ka pala bibili ng liempo? Ngayong araw kasi 2 natira. Halika na. Bawat isa ay isang limitado. Para kay siya ito, di ba? Masarap. Hindi ako sayang sa pagtakbo. Ginawa ko ito ng espesyal. Sige, para sa masarap na karne. Hindi ko na tatanungin ngayon, ano relasyon mo? Paalam. Ako at si Jingshu ay isang aksidente lang. Wala namang epekto. Sige na. Ayoko na. Uwi na lang matulog. Matulog ng maaga. Labas ka na. Kumita na. Nang makuha ng kapitbahay si chef, lalong humina restaurant negosyo? Nang hina tayo kahit noong nakaraang buwan. Ano na ang gagawin natin ngayon?
Nabili na ang bagong produkto. Magpahinga ka muna. Tikman mo. Sabihin ko sa'yo. Sobrang sarap talaga. Ayaw kong kumain. Ang katawan ang pundasyon ng lahat. Kahit walang gana, kain ka na. Bukod pa rito, ito ang para kay Boss Cheng. Para sa akin. Sige na. Tikman ko lang ng isang subo. Diyos ko, bakit ito napakasarap ng ganito? Kumain ako, bumuti Subo. agad ang pakiramdam ko. Hindi mo ba sinabi? Tikman mo lang ng isang subo? Nagkamali ka ng narinig. Isang subok lang ang sinasabi ko. Seryoso ka? Wala ka bang naiwan? Ito'y para sa akin, espesyal. Kain ka na ng noodles mo, Shen Jing Shu. Ikaw ang sinungaling na kaibigan. Si Ginong Cheng, kami po ay Jiangcheng Tourism Staff. Tanggalan na. Ano po kailangan ninyo? Hindi alam ni Ji Cheng. Ipakita ang video kay Mr. Cheng. Sige po. 3 oras magmaneho, masarap na pagkain? Lumaganap na ang bidyong ito online. Maraming like 100k shares at comments na. Maraming opisyal na account ang nag-repost. Sa madaling salita, Boss Cheng, si Kaka Online. Based sa Turismo Office Assessment. Marami pang netizens ang apektado. Dumating ang inyong stall sa Jiangcheng. Hindi lamang dagdagan, iyong kita lang. Makakatulong ito sa turismo. Nagtitinda lang naman ako sa kalsada. Makadadagay sa turismo ng lungsod. Napakalaki? Grabe ito, Ganito lang. Gumawa agad kami ng plano. Special ka naming hinanap para sa mga darating na bisita. Ano po ang gagawin ko? Sumunod ka sa amin. Sige. Mama, naku, anak, dinala na siya. Ikaw ba si Cheng Boss? Wow, ang galing mo talaga. Pangulo, sabihin mo na lang. Sige, diretso na ako sa punto. Boss Cheng. Dumalaw ako para sa isa lang ang layunin ko. Iyon ay ang subukan mo na. Maraming turista dahil sa online papuri. Gawa mo. Dumalaw ako sa Jiangcheng. Kung ang pagkain ginagawa mo, hindi kasing sabi na ito, sobrang sarap. Siguradong bigong uuwi ang mga turista. Malubhang apektado nito, dangal Jiangcheng po. Buong bigwain ang turista. Kailangan kong tikman ito ng maaga. Kung hindi sapat, nitong mga araw, itigil mo muna ang pagtitinda mo. Wag po kayo, walang turista, masarap pagkain ko po. Binata, wag kang masyadong mayabang. Iba-iba lasa. Iba't ibang lasa ng mga turista. Iba, pwede mo bang garantiyahan? Kaya mo bang matugunan lahat? Katotohanan lang po. Director, hindi ko po dinala kanina. Dumating na ako. May kusina ba? Handa na ito matagal na. Sumunod ka na. Sige. Subukan mo na. Ang lasa nito. Sobrang bango. Ang lami ng adobo. Sa isang kagat pa lang, maaari kong matiyak. Lupigin na natin. Mga turista mula sa iba't ibang dako. Nahanap ko na ang mga chef. Nandito na silang lahat. Sikat ka na online, Boss Chen. Della Tropico. Napakahalaga ng Jiangcheng po. Nag-aalala kami. Masayang dumating ang mga bisita. Uuwi silang bigo na lang. Kaya nagpa-reserve ako ng Star Chef. Sana makatulong sila bilang tindera. Okay lang, naiintindihan ko. Sabihin mo sa mga kusinero. Sabihin mo na hindi na kailangan. Bakit po? Gumugol ako ng lakas para lang anyayain nila po. Tikman mo, malaman mo na. Wow, ang sarap. Paano ito naging ganito kasarap? Mas masarap pa ito kaysa chef's luto. Hoy, bakit ka pa kumakain? Hindi pa busog. Parang may nakalimutan akong isang bagay. Oo, yung mga star chef. Naghihintay pa sa'yo sa meeting room. Ay, naku.
itong Hong Xiaorou na ito. Sobrang sarap talaga. Nakalimutan ko na rin to. Agad na abisuhan sila. Hindi na kailangan mag-guest vendor. Sapat na husay ni Boss Cheng. Hoy, nandito na ako. Si Chen para sa turismo. Kinansela nila ang lahat ng trabaho. Pero ngayon, pinapauwi mo kami. Eto, hindi ba ito pagbibiro sa amin? Mga kaibigan, pasensya na po sa abala. Talagang paumanhin po. Nagdulot ng pinsala. Sasagot ng LTO ang pinsala ninyo. Hindi ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa dangal namin. Lahat kami magaling na kusinero. Umuwi kami dahil sa nagtitinda. Kapag kumalat ito, hindi ako papatayin ng katrabaho. Kung veterano ka sa industriya po, papayag na kaming umuwi. Pero, isang taong nagtitinda lang sa kalsada, peke ang katanyagan ng online marketing. Wala na lang. Anong gusto mo? Nag-usap na kami, katotohanan lang po. Bukas maging stall tayo. Tingnan natin mamaya. Sinong negosyo? Boss Chen. Ano sa tingin mo? Wala akong po. Decision na yan. Bukas ng umaga, magtinda kayo sa BC Longjiang Plaza. Pagdating na, sinusuportahan namin kayo ng husto. Pangako na ito. Pangako na ito. Ano? Sikat na si Cheng Yan ngayon. Bukas, maraming turista ang darating. Ang maliit niyang tinda lang. Kaya niya bang tanggapin ang turista? Ang daming traffic. Ito ay doble talim kung pagkain ni Cheng Yan hindi. Sa mga turista na ito, malalagot ang magagandang review. Lubugan mo ito. Hindi pwede. Pupunta ako sa Longjiang Plaza bukas. Hindi ako mapakalipo. Ang bawsi na ito ay masama. Hindi ito ganon kaganda. Ang online marketing ay sobrang fake. Ay, tara na tayo. Maglibang tayo sa ilog po. Napakababaw. Ay, hindi pa ako nagsisimulang magtinda. Saan bumili ng siopaw? Pucha, saan bigla ng gabi? Napakaraming peking ang mga tindere sobrang alisto. Ayi. Huwag umalis. Ayaw niyo bang tikman pagkain? Hindi ba nakakain na kami nito? Hindi ito ganon kaganda sa online. Sayang ang oras, sayang ang pagkain. Ay mali. Mali. Maling nabili niyo. Ang aking kapatid ay totoong Wanghong Tanju. Siya kasi, wag kayong manlinlang ah. Sabi ng bawat nagtitinda, influencer siya. Sa huli, wala man lang masarap. Tama nga. Napakabango. Boss, 4 na siopaw nga. Bilis, bilis. Aha. Grab. Kuya. Napakabango talaga ng siopaw na ito. Ikaw ang tunay na nagtitinda influencer. Ganoon ba kalabis? Lumampas na ako, hindi ako naniniwala. Ay, subukan mo na lang. Bumalik tayo sa sinabi ko kanina. Ang masarap na siomai na ito. Sobrang sarap. Ito ang pinakamasarap kong siopaw. Tama ba? Oh, kumuha pa ng isa. Anong ginagawa mo? Kumakain ka, kumukuha ka pa. Gusto mo pang kumain? Bumalik ka mag-isa. Hoy, boss. Ang bango talaga ng siopaw ninyo. Pumunta ako sa Jiangcheng ngayon. Sulit na sulit. Sinabi ko na, ang husay ng batang kasama ko. Iyan ang pinakamahusay. Ading, masyado akong padalos-dalos kanina. Pasensya na. Ay, pero medyo sayang naman. Sobrang busog na ang tiyan ko. Kakain pa ako ng mga siopaw. Talagang sobra. Sayang lang. Hindi mo kilala ang aking kasama. Ginisang noodles. Karne ng baboy. Lahat ay perpekto. Hindi mo makukuha. Hindi naman sis.
Bakit hindi mo sinabi ng maaga? Boss, isa rin ako. Dolly, hindi ka na busog po? Uy, tiyan ko parang espongha. Pigain lang. Magkakaroon din ng puwang yan. Huwag baguhin ang kasabihan. Hoy, busog ka na, umatras. Hindi pa kayo nakakain. Nang amoy pa lang ng bango, naglalaway ako. Pakiusap. Hayaan mo akong bumili. Huwag magsiksikan. Hoy, hoy, hoy. Lahat pumila. Lalagot na ako sa inyo. Naipatapon na ako palabas ng tinda. Ah, Sayo ito. Heto, kuya. sige po. Heto, dalawa. Sige na. Hoy, bakit ka nandito? Naku, bobo ng tanong ko po. Tamang oras. Gutom ka na siguro. Tikman mo na. Luto ko na. Hindi bibili. Tinitingnan ko lang ang mga turista. Kaya mo bang gawin to mag-isa? Inaalala mo ako. Oo. Hindi ako magpapabaya sa pagluluto. Nakita ko lahat. Bawat turista kumain ng siopaw. Lahat sila ay nakangiti. Manong, may siopaw pa ba? Pahingi pa ng isa. Hindi ko inakala video ay nagdulot. Laking gulat. Napakaraming bisita mula sa buong bansa. Naubos na ang pagkain ko. Pasensya na po lahat ngayon. Ubos na talaga ang lahat. Kaya hindi na tayo makakakain ngayon. Ginawa ng online vendor ito. Manong, pwede bang gumawa ng paraan? Aray, mag-isa lang ako rito. Limitado lang talaga ako. Kahit magluto pa ako ngayon, hindi kayang ibigay. Oo, pwede akong tumulong. Xiao Cheng. Kulang tauhan? Ate, pwede ako. Ano? Sige, oo. Tapos na? Mga turista, sobrang baliw po. Alas 8 pa lang ng gabi. Napalibutan ng turista ang tindero. Wag naman. Huli na ako ng kaunti. Hoy, pare. Anong ginagawa mo dito? May sasabihin ka? Tutulungan kita. Tito, gusto ko tikman lang. Siopaw ni Boss Chen po. Ay, hindi pwede yan. Aray. Hindi pwede. Hindi pwede, sabi ko na. Boss Chen siopaw, sobrang sarap po. Sinabi po ni Boss Chen, isang serving lang bawat tao. Kung gusto mong kumain, Pumila ka mismo para bumili. Isang oras akong pumila bago nakuha ito. hoy, pare, Sa araw, sa ganitong payapang panahon, hindi mo pwedeng agawin. ang siopaw ko. Tito, mamatay na ako sa gutom. Gusto ko lang tikman ng siopaw. Maniwala kayo. Hinding-hindi papayagan gutom sa harap ko. Boss Chen, ang galing mo po. Hindi ko akalain si Boss Chen. Napakagandang tingnan. Lakas ng kamay. Si Chen ay single. Hoy, Sinisiraan mo ako Puro ka lang paninira. may jowa ka ba talaga? Wala, single ka lang. Ngayong araw, pagod ka na siguro. Uminom ka tubig. Opo, salamat. Salamat sa adobo mo noon. Ako, hindi ko mabuksan. Salamat talaga. Aba, may ilang tao may jowa na. Huwag si ate. Xiao Cheng, Hindi naman sa puso mo. Ikaw lang ang kasintahan ko. Ate Hui, paano mawawala ang tubig mo? Halika. Ngayong araw, para ipagdiwang ang matagumpay nating pagtitinda, magluluto ako sa bahay. Iimbitahan ko kayong kumain. Sige. Nahuli na kita, babae. Hindi ka kumakain sa labas kasama.
Nanyaya ba ako? Oh, kasama kayo. Maupo muna kayo dito. Pupunta ako luto. Hindi ko akalaing bahay niya. Napakapayak pala nito pero hindi sumuko. Nagtitinda pa rin sa sipag. Tunay na napakasipag niyang lalaki. Ano kayang maganda ang lutuin ko? Siopaw, mga pastry, o baboy na nilaga sa toyo. Hindi pwede instant noodles lang. Pero bukod sa apa na ito, maganda lang ako sa luto ko. Umabot na 3,000 puntos. Gusto mo bang sumali sa draw? Aray, muntik ko nang makalimutan. Kumita ako ng marami ngayon. Sistema. Simulan ang raffle. Maligayang pagkain. Binabati ka? Wow! Napakagaling! Nakuha ko pala 3 bagong putahe. Wow, galing na sistema. Lagi kang naroroon kapag kailangan kita. Nagbibigay ng tulong. Hehe. Sabihin mo ang totoo. Anong relasyon ninyo ni Boss Chen? Sa totoo lang, hindi talaga kami kasing Kilala na natin. pumula ka na. Sinungaling ka. May itinatago kayo. May relasyon ka ba? Sabihin mo lang. Kapatid si Xiao. Kung mahanap ka, napakagandang kasintahan. Siguradong sobrang matutuwa ako. Bukod, si Xiao Cheng ay mabuti. Walang kwestiyon doon. Noong nawalan ako ng trabaho dati, hindi na nag-atubiling dalhin. Magtitinda ako. Ngayon, araw-araw. Kaya ko yan. Kung hindi, hindi pa alam kung saan naghihirap. Oo, si Boss Cheng ay mabait. Napakahusay magaling magluto. kumita. Ilan kaya ang nagustuhan nito? Baka naman. Hindi mo siya gusto? Hindi ko siya gusto po. Ano ba talaga ibig mong sabihin? Kung hindi mo sasabihin, paano malalaman? Sa totoo lang, hinanap ko si Cheng Yan noon. Inaasahan ko na pupunta siya. Ako ang chef. Lutasin ang problema ng aking restaurant. At pagkatapos? Pagkatapos naming magkasama ng matagal, sa tingin ko, mabait siya. Tapat din siya sa tao. Kahusay sa luto. Hindi magmamalaki. Lalo na ngayon. Nagtinda na. Pakiramdam ko sobrang kontento at masaya. May kasabihan tayo, di ba? Pagkakaibigan. Ang pagkakaibigan ay sapat na dahil gusto ko. Kaya kahit gaano pa kahirap, masaya pa rin ako. Bes, base sa paghuhusga ko. Nagustuhan mo na si Boss Chen, lubos akong sumuko. Hindi yata posible? Anong pinag-uusapan nyo? Ang saya nyo naman. Wala lang. Hindi mo ba alam ang kasabihan? Isip ng babae. Huwag hulaan. Sige, kumain na tayo. Sige. Ha? Haha. Oy, tikman mo to. Subukan mo luto ko. Sa amoy lang, alam ko na. Siguradong masarap to. Ang sarap ng patatas na ito. Masarap. Nakakagana talaga kumain. Sakto lang ang suka po. Totoo ba? Tikman ko rin. Opo, Boss Chen. Akala ko iba ka. Masarap ka itong pansit. Gusto ko to. Napakasarap din. Luto ni Chen. Nasa tugatog na. Ay, patay na. Kain na. Siguradong tataba ako ng kilo ulit. Kaso lang,
Sobrang sarap naman ito. Hindi ko mapigilan, bibig ko lang. Hindi ka naman mataba. Kain ka lang, okay lang. Ganito nga ang pag-ibig. Si Chenka, pinakamaganda ito. Ate Hui, nagbibiro ka na naman. Pero seryoso na. Boss Chen, sa galing mo magluto, matutulungan si Shujin. Ano ba yung crisis? Yue. Anong pinagsasabi mo dyan? Wala namang krisis, okay lang. Anong nangyari kay Suyue? Ang chef ay na-recruit. Walang magandang kusinero sa tindahan. Bisita umalis. Huwag kang makinig kay Yue. Mayroon pa akong lakad. Aalis na muna ako. Hoy, bakit ka pa nakatunganga dyan? Habulin mo siya. Hindi kita kilala. Sige, hahabulin ko siya. Boss Chen, hintayin ako. Ano ang gagawin mo? Pumunta ka para maging third wheel. Bigyan natin sila ng oras. Tama ka. Ate, marunong ka talaga. Marami kang karanasan. Jingshu. May problema sa Jiangcheng Hotel. Bakit ayaw mong sabihin sa akin? May problema sa hotel? Ano namang mangyayari? Pwede kitang tulungan. Akala mo ba husay ko? Hindi pa sapat. Hindi naman. Napakagaling mo magluto. Pero, hindi mo sinabi noon? Gusto mo? Ayaw mo sa Yipin Restaurant? Lalo na, yung maliit kong restaurant ng Jiangcheng. Iba ito. Pupunta ako. Iba talaga. Saan ang pagkakaiba? Ayaw ni Cheng Yan sa imbitasyon. Pero handa siya sa Jiangcheng Resto. Hindi kaya? Gusto rin ba niya ako? Ikaw, ano bang ibig mong sabihin? Huwag mo na itong pakialaman. Kailangan kong tumulong po. Totoo ba ang sinasabi mo? Kumita ka ng 40K ngayon. Kung tutulong ka sa Jiangcheng Restaurant, hindi ganoon kataas kita mo, hindi ko kaya. Ang pagtitinda. Ang pagtulong ay dalawang magkaibang bagay. Hindi nagbanggaan. Kaya ko lahat iyon ayusin. Ganito na lang. Makinig ka sa akin ngayon, ha? Uuwi na ako. Hindi inaasahan. Tutulungan pala ako ni Chen Yan. At, ang angas niya kapag nagdedesisyon siya. Naku, ang puso ko, bakit ganyan kabilis? Nagiinit din mukha ko po. Ay, Ano bang nangyari sa akin? Padalos-dalos lang ako. Husa akong nag-alok na tumulong. Hindi naman ako nilalagnata. Paano kayo nakarating dito? may registration kayo? Alam mo ba? Kaya mabilis mahanap online saan ka nakatira. Sala mo. Natutulog ako. Dumating ako para sa atas. Para sa misyon, puntahan mo ko. Ano na bang mali ko? May turista ang nagsabi online. Naging matigas ang ekspresyon mo. Ako na ang magtuturo sa iyo po. Ngumiti ka sa mga customer mo. Hindi pwede, ito pinapakialaman. Unang beses, ngiti ang rason ko. Sobrang saya, Boss Chen. Ngumiti ka. Alam mo ba? Sige, sunod na. Kumuha litrato. Tapos na. Ikaw, mag-ingat ka na lang. Bukas na ang bakasyon. Lahat ng departamento ay nagtatrabaho. Damami ng tao. Huwag ka manghina. Tandaan kang ngiti. Ano namang klaseng bagay ito? Hindi ngati. Ayoko na. Matulog ka na agad. Magtitinda ulit tayo bukas. Oh. Bakit ka nandito? Alam ko na agad. Magtitinda ka ngayon. Tutulong ako.
Kain ka na? Hindi pa. Bagong luto pa ito. Heto, Oo, ang masarap na tinapay na ito. kung hindi ka mapagsawa, Pakasal si Cheng. kainin habang buhay. Hemp, malas naman. Anong sinasabi mo? Maagang ibon, may uod po. Ako ang boss. 2 siopaw. Boss, 2 siopaw na po. Sige po. Heto, sa iyo. Ang sarap talaga. Kapag kinagat ko na, wala na ang aking pagod ngayon. Bakit city enforcer? Hindi kaya siopaw may problema? Hindi dapat ganoon eh. Ang sarap. Masarap na pagkain, walang problema. Boss, Chen. ngumiti ka. Ikaw ba'y nagpapaalala? Ako tungkol dito. Siopaw lang po ako. Paalala lang. Uy, tingnan niyo si Boss Chen. Ang lakas ng dating niya, nakakatawa, sobra. Nakakatuwa po. Iting pilit. Uy, boss. Ngumiti ka palagi, ha? Kung hindi, i-report ko. Kita, Nakakatuwang itsura ni Orange. Sobrang nakakatuwa. Hindi lang nakakatuwa. Cute pa. lahat kayo natutuwa po. Ang saya ninyo. Ay ang paghihirap ko. Mga netizen, pumunta ako sa plaza. Interview tayo. Gusto niyo ako? Sundan niyo ko. Wanghon, pwede bang makapanayam? Street shoot ako. Papasikat ka. Pasensya na po. Maganda, marami pang turista akong aasikasuhin. Pwede ka bang umiwas? Lauban, ano bang ibig mong sabihin? Hindi pwede panayam? Sa iyo, Kung malamig hindi kayong mga lakad bibili, dito. Maninira ako sa online. Ako, Mga ka-internet. tumanggi siya. Umalis ka na. Sikat siya. Wala silang respeto sa amin. Hindi ko ibig sabihin yon po. Sinungaling ka. Wala ka na bang kahihiyan? Ang laki mo. Harang ka dito. Marami tayong turista. Bibili pa ba? Pinagbibintangan si Xiao Jie. Mayabang siya. Walang hiya ka? Kahit pinagbibintangan kita, anong magagawa mo? Hoy, ikaw. Hindi po. Boss Chen cares Jiang Chengs. Ako ay turista po. Hindi ko na kayang alalahanin iyon. Umalis ka. Bumili ka o umalis ka na. Bakit niyo ba tinutulak ang tao? Ano naman kung tinulak kita? Anong kasalanan? Ituro ang camera. Anong problema? Lumalaban sa katotohanan sa publiko. Sino nakakaalam ng ginawa mo online? Umalis ka na agad. Hintayin niyo ako. Hindi palalampasin. Kamusta ako? Nagsisinungaling ka. Gulo sa publiko. Pakisama ka sa akin. Hindi naman. Nagbibiro lang ako sa kanila. Nagkamali ako. Huwag akong habilin. Pakisama ka sa akin. Hoy, Boss Chen, umalis ka na. Bilis, luto na ulit. Gusto ko pa ng isa. Sige, ako rin. Mas excited na ako. Heto na siopaw mo tapos na. Ingat ka o sige po boss. Paalam po. Wakas, naalis na ang huling customer. Tapos na tayo. pagod na ako. Punas, pawis. Salamat sa'yo. Napagod ka rin ng husto. Nagpa-cute kayo. Hindi pwede. Nagtinda kayo. Nagtinda. Busog ako. Hindi na pwede magtinda. Maraming wanghong ngayon lang dumating. Kapag nagtinda pa tayo, siguradong ginugulo ng mga influencer ang lahat. Xiao Hui, balita ko, malaki ang kinita mo. Kailangan ko na agad ng pera. Bigay mo na ang pera po. Ikaw, hindi pwede. Hindi mo pwede. Lumayo ka kay Ate Hui. Ano bang ginagawa mo? Huwag kitang talunin. Gawin mo ang gusto mo.
Akin ito. Hindi ikaw ang bahala dyan. Si Ate Hoy, kapatid ko siya. Akin siya. Gusto mong galawin ang pera niya. Kailangan mo muna akong lampasan. Jahoy, nakatingin ka lang? Siya ang bahala sa aming pamilya. Duzihe, wag ka na. Kasal na kami. Wala kang trabaho, walang kinita. Ako palagi ang nagpapanuhay sa iyo. Nawalan ako trabaho. Saktan mo ko. Hindi na makatiis si Xiao Chen. Lumabas ka? Kumita tayo. Anong karapatan mong sabihan siya? Sobra ka na. Matapang ka bang kausap ako? Paniwalaan mo. Saktan mo ako. Saktan mo. Saktan mo lang. Patayin mo ko. Sinasabi ko sa'yo, mula ngayon, hindi mo ako mapapahiya. Ulitin mo yung sinabi mo. Sinasabi ko, mula ngayong araw, huwag mong subukan. Kinuha ko ang barya. Duzihe. Sinasabi ko sa iyo, mula ngayon, tapos na tayo. Magkita tayo bukas sa civil registrar. Magdiborsyo tayo. Gusto mo ba akong hiwalayan? Naku! Hindi mo narinig si Ate Hoy? Wala na kayong relasyon ngayon. Lumayo ka sa kaniya. Patayin kita. Sige, napakabuti niyan. Diborsyo na nga. Hemp, huwag kang magsisi mamaya po. Dali-dali kang magsipag. Ate, huwag ka nang malungkot. Umalis ka sa ganyang tao po. Ligtas ka na sa kanya. Pa, hayop ka. Taong katulad niya, hindi siya kasal. Hindi karapat-dapat. Tama. Ate Hoy, Huwag kang umiyak sa basurang to. Salamat sa inyong lahat. Tama ang sinabi ninyo para sa kanya. Alam ko. Umuwi ka na ulit po. umuwi na. Umuwi na si Ate Hoy. Maghihiwalay na siya. Hoy, gutom ka ba? Gusto mo ba ng pagkain? Sige, espesyal ka para sa akin. Parang ganun na nga. Tawag ako saglit. Pasensya na, may problema ako. Uuwi na ako. Anong nangyari? Kalapit na may-ari. Kinuha nila chef ko sa restaurant. Nasa aking hotel siya ngayon. Lintong araw kunin ang aking restaurant. Ayaw nilang umalis. Kinuha ang kusinero ni Shen Jingshu. Nagpupumilit pa rin manatili dito. Sobrang pang-aapi naman yan. Huwag mag-alala, sasama ako sa'yo. Talaga ba? Pero baka gawan kita ng gulo. Hindi ba tutulungan na kita? Dapat lang naman iyon. Salamat. Boss, Shen, sa wakas, nakabalik ka rin. Kailan mo ibibigay tindahan mo? Gusto mo ang restaurant ko? Hinding-hindi. Huwag mo gawin. Mangyayari. Aba, sa tindahan wala namang tao. Ibigay mo sa akin. Mas maganda kung tawagin ko ito. Kaya pala ganyan ka. Yung mga maliliit mong pakana. Mga customer ko. Bakit sobra? Normal na competition sa negosyo yan. Pwede mo ring agawin kusinero ko. Agaw mo customer. Hehe, sayang naman. Wala kang kakayahan para gawin yan. Ikaw, Gagawin ko na lang ito. Ikaw, wala kang kwenta. Lakas mo magpakitang gilas sa harap ko. Isang oras. Lahat bisita pupunta. Kumain sa restaurant. Ang yabang mo naman. Tingnan ko nga, anong paraan ka ba talaga? Para makapagyabang ng ganyan. Sabihin mo na lang. Para makapagyabang ng ganyan. Sabihin mo sa waiter, kumuha ng makanap ng top chef. Subukan nyo, libre kung hindi masarap. o sige, pupunta na ako ngayon. Akala ko pa naman, napakagaling mo. Kaya pala, naglulugi ka lang para pangalan. Pwedeng ganito para makuha ang bisita. Ano, Selby? Sa panahong yon, hindi masarap ang luto. Aalis din ang mga bisita. Pagdating noon, wala kang kikitang sentimo. Mawawala pati pera ng sangkap. Huwag ka nang mag-abala. Tingnan na lang natin. Master Lin, itigil mo muna yan. May sasabihin ako sa'yo. Ama, ano po ang utos nyo? May bago si Shen Jingshu.
Sinisigaw mong libre pag masarap? Ang yabang niya masyado. Natatakot akong agawin niya ang bisita. Batang walang karanasan. Ano pangalan niya? Parang tinatawag siyang Cheng Yen yata. Cheng Yen. Asawa, kita mo ba siya? Ay, oo nga. Siya nga. Kilala mo ba siya? Hindi lang basta kilala ko siya. Siya ang sikat ngayon sa net. Sikat na tindera. Maraming turista sa Jiangcheng dahil sa ang mga turista. Sobrang ganda po. Ano? Ang laki pala ng impluensya niya. Kaya pala siya matapang magsalita. Boss, hindi ka ba natatakot? Huwag kang mag-alala. Itong si Cheng Yan, baguhan lang na nagtitinda. Pinuri lang ng mga netizens. Tama ka? Nagtitinda lang naman siya sa kalsada. Paano kanya mapapantayan? Magaling na chef. Tungkol sa mga netizen na iyon, wala akong masarap na kinain. Ah, boss. Ito bang espesyal na ulam? Palitan natin sign. Gagawa tayo. Ipapakita ko siya. Mang Lin, magkatulad ang iniisip natin. Huwag po kayong mag-alala, boss. Ako nandito. Hindi kikilos si Cheng Ye. Sige, hihintay na lang ako. Lapit kayong lahat sandali. Si Cheng Yan, siya ang espesyal kong kusinero. Ano? Siya ang luto. Ano gagawin ko? Mang Jiang, tulong ka kay Cheng Yan. Gusto ko gulo. O aalis na lang ako agad. Kaya walang customer sa restaurant. Hindi ako papayag na siyang may-ari ng restaurant. Ginagawa nila, kahit magaling na restaurant masisira rin. Hindi pwede, kailangan nating pigilan ang kanyang mayabang na ugali. Bakit hindi tayo magpaligsahan? Kung mas masarap ako kaysa sa'yo, tulong ka lang sa akin, okay? Laban tayo. Gusto ko lang talagang makita. Anong kaya mo talaga? Balita ko, masarap luto mo. Ito na lang, gigibain kita sa larangan mo. Alam mo ang agwat natin. Tapos matatalo ka ng husto. Tigil na ang salita po. Simulan na natin agad. Isang binata? Anong luto kaya niya? Sa larangan ng pagluluto o laging habang tumatanda ang tao. Mas magaling magluto. Naging apprentice ako noon. Dahil sa likas kong galing. Nagluluto, marami na akong karanasan sa pagluluto. Bakit ako ikukumpara kay Chen Ye? Dahil ba siyang palitan kusinero. Kaya subukan mo na itong tikman. Boss Chen, ano ibig mong sabihin? Master Jiang, pulang karne versus Chen Yan. Talagang napakahirap lunukin. Nagsisinungaling ka. Adobo ni Chen Yan. Hindi ka pa kumain. Sira mo ulam ko. Panloloko ka. Hindi ka ba naniniwala? Hayaan nating tikman ng mga estudyante. Halika kayong dalawa. Tikman nyo ito. Luto ko pulang karne. Anong problema talaga? Walang problema si Master Jiang po. Masarap pa rin gaya ng dati. Boss Shen, ang pikon mo talaga. Boss Shen, narinig mo ba ang apprentice? Walang problema ang litson ko. Sadyang ka lang naghahanap ng gulo. Kainin ninyo ulit ang litson. Diyos ko. Palagi kong iniisip na masarap ang luto ni Master Jiang. Pero sa harap ng litsong baboy, hindi talaga ito mapaghambing. Parang ang isa ay nasa langit. Underground lang. Napakasarap. Sayang yan kung walang kanin. Tama, isa rin ako. Kayo ba'y nakinabang sa kanila? Liar kayo lahat. Narinig ko lang iyon. Mas mabuti pang tikman mo mismo. Akala mo hindi ako kayang? Sige, subukan ko na nga. Masarap talaga. Kapag pinaghambing, mas masama adobo ko. Boss Chen, pwede akong tumulong?
Lahat tayo ay nagsusumikap. Hindi ko akalain si Boss Chen. Napakagaling At napakababa pa ng kanyang pagpapakumbaba. Kung ikukumpara naman sa kanya, masyado akong mayabang sa aking pagluluto. Ngayong iniisip ko, napakahiya talaga. Boss, masarap o libre kayo? Totoo ba yan? Totoo po. Sige, bigyan mo ako ng libre. Kain na. Sige, isa rin ako. Isa rin ako, maupo muna kayo. Sige po. Heto ang iyong Hong Shao Ru. Heto para sa'yo. Mabango ang amoy nito. Hindi ko alam lasa nito. Napakasarap talaga ng lasa nito. Sa buong buhay ko, masarap na karne. Boss, ipinagmamalaki namin, hindi masarap, libre. Pero kung masarap naman, pwede ka na magbayad po. Ay naku, ang lamin ng adobo na to. Sulit kahit magkano, pero may hiling pa ako. Anong kailangan mo? Bigyan mo ako ng isa pa. Hindi, dalawa. Nandiyan ka ba? Tatawagin na siya agad dito. Subukan mo ang litson baboy. Ayos na ngayon. Hindi pa ako pumayag. Nagmadali siya. Pero nabayaran na po. Gagawa ako ng dalawa pa. Mga customer, salamat sa inyong suporta sa restaurant. Si Chef Lin Tianjiang po. Bagong luto na ang adobo. Sana ay tikman ninyo ito. Boss, may red braised pork kayo dito? Boss, may red pork dito po? Opo, gusto niyo ng serving? Sige na. Ang litson ng restaurant. Pinakamasarap sa buong mundo. Natikman mo na ba litson namin? Hindi pa. Bakit ka ganyan? Naghahanap ka ba ng gulo? Pinaghahambing mo pala ako sa walang kwenta. Sabi mo lang, bibigyan kita ng libre ngayon. Isang karne baboy mo. Ayos na ba? May mas magaling pa sa'yo. Marami pang galing. Pulang baboy? Ang lasa niya ay bad. Anong sinabi mo? Ano? Gusto mong manakit? Naiintindihan ko na ikaw ang tauhan ng Jiangcheng Restaurant. Sinisira nila kami. Sinisiraan nila kami. Ikaw ba'y inupahang tao? Kumain ka na niyan. Tara, punta tayo sa Jiangcheng Restaurant. Adobong baboy doon. Sobrang sarap po. Totoo ba? Mas totoo pa kaysa sa Perlas. Tara na agad tayo doon. Masarong adobo? Lalago na ang bisita dito. Huli na tayo. Bilis na. Tara na agad tayo doon. Tara, tara, tara. Huwag umalis. Aba, Sobrang OA naman ng taong iyon. Ulang nilutong baboy lang naman iyon. Talagang ba masarap ng ganun? Nagising niya ang kuryosidad ko. Gusto ko na rin tikman iyon. Oh, tama nga pala. Napapromo ang waiter sa Jiangcheng Hotel noon. Hindi masarap. Libre lang po. Tara, subukan natin. Tama ka. Libre lang naman sumubok. Sige, tara. Huwag umalis. wag po Yung umalis. batang upahan lang. Huwag kayong maloko. Ay naku. Chef Lin, ano na ang gagawin natin ngayon? Ay naku, Chef Lin, ano na ang gagawin natin ngayon? wag mag-alala. Ano ang silbi ng pandaraya? Hindi masarap ang luto mamaya. Babalik pa rin sila, di ba? Nag-aalala ako sa masarap na karne. Hindi na sila babalik, di ba? Pwede tayong sumubok rin. Ito ang ibig ko. Tara na tara na. Anong kailangan nyo? Dito kami para kumain? Bakit? Si Boss Shen, buksan ang negosyo. Hindi pwedeng paalisin ang customer. Hindi pwede yon. Baka naman. Takot si Boss Shen sa akin? Lin Tianxiang, naging kusinero ka dati. Lumipat ka na sa katabing hotel. Lumapit ka pa ngayon? Bakit ako matatakot? Lumipat na sa mas magandang lugar. Pumili ako ng daan. Ano ang mali doon? Pumili ng daan. Tama ka naman. Lumipat ka na lang ng trabaho. Dinala mo lahat tauhan.
Problema ugali mo? Oo. Hoy, anong pinagsasabi mong kalokohan? Tuto. Alam mo iyan, di ba? Wala na yon. Hindi kayo para mag-away dito. Ano layunin? Masaradong luto mong karne? Hindi ako naniniwala niyan. Mas magaling ako magluto po. Adobo ako. Siyempre, kung natatakot kayo na hindi magaling, wala lang iyon. Aminin niyo sa harap ng lahat ng mga bisita rito na hindi pa kayo bihasa sa inyong pinag-aaralan. Kami naman, aalis na agad kami. Baka adobo lang? Sandali. Sandali lang muna. Ano man ang lasa ng baboy braised, ipipilit nating sabihin, napakasama ng lasa nito. Lubos nating pigilan ang Jiangcheng restaurant. Tikman mo na. Tingnan lasa. Yung lasa na ito. Kumusta ang lasa nito? Magsalita ka. Masama ba ang lasa nito? Yung Hong Shao Ru na ito. Bakit masarap? Sabi ko na nga ba ang galing ni Cheng yan. Napakagaling. Hindi ko akalayan si Cheng. Ang galing. Pero walang problema. Gagawin ko na po. Ang matanda niyang iyan. Siguradong malalagot ka ng malaki. Hoy, Guro. Nagka-problema ako. Tulungan mo ako. Sinong walang tingin na tao? Ang nang istorbo sa alagad ko. Ito ang master niya. Guro, Guro, bakit ka nandito? Anong guro-guro ang sinasabi mo? Guro, ikaw si Chen Yi, ang guro mo. Oh, ayon sa seniority. Tawagin mo siya. Magmadali ka na. Kilala kita, Sigong. Hala, Lolo Guro. Hindi ko kaya si amo mo. Tawag iyan. Guro. Ano ba talaga ang nangyari? si Lin ba? Nagalit ka sa batang iyon po? Si Lin, noon kusinero siya sa Jiangcheng Hotel. Tapos lumipat siya sa katabing restaurant. Pagkatapos niyon, laban sa kaniyang dating kumpanya. Ano? May ganun palang pangyayari? Masamang alaga ka na. Totoo ang sinabi ng amo kanina. Guro, pakinggan mo ang paliwanag ko. Tama na, simula ngayon na. Hindi ka na ang aking alagad. Hindi pwede. Ang mga alagad ko. Masama ang luto, okay lang. Pero ang pagkatao, kailangang mapagkakatiwalaan. Lumipat ka na. Kasama ibang tao, pinupuntirya, dating amo, para dito lang. Hindi ka na aking alagad po. Lumayas ka. Si Boss Joe ka ba? Ikaw, masamang competition, lumabag sa mga alituntunin ng merkado, ipalam ng Chef Association. Mula ngayon, walang kusinero sa restaurant mo. Ano? Ano problema ko? Paano ito? Sa'yo na yon. Wala akong kinalaman dyan. Ngayon, hindi ka tinatanggap dito. Maaari tayong mag-usap. Huwag ganyan po. Sige, Boss Joe. Ay naku, anong klaseng mga pangyayari ito? Guro, tingnan ninyo po. Ganito gawin. Kontento po ba kayo? Guro Zhao, maraming salamat po ngayon. Uy, linisin natin ang industriya. Tungkulin ng asosasyon natin. Uy, Guro, gusto mo bang sumali sa amin? Ano man ang inyong pagkatao, ang luto mo, kalidad lahat. Kung maaari, sana ay ikaw ang pumalit sa posisyon ko bilang Pangulo. Papangulo? Oh, tingnan mo, ang edad ko na ito, mga 70 na, panahon na para mag-retire. Oh, sige, pag-iisipan ko muna ito. Walang anuman. Walang anuman. Inilalaan ko ito para sa'yo. Ilang dekada akong naglibot na. Wala nang katulad mong master na kasing husay mo. Guro, kung ganoon, aalis na ako ha. Paalam. Tio Jane, dapat ba akong sumali? Jusho, nasaan na? Jing Shu. Bakit wala ka sa tindahan? Jusho, bakit mo ko hindi sinabihan? May iniisip lang ako. Ano iniisip mo? Noong araw na iyon, bakit ka nandoon sa bar? Nawalan ako ng trabaho noon. Wala akong trabaho. Medyo lungkot lang ako. Mag-isa ako, kaibigan lang konti. Tumak siya sa bar para uminom. Hindi ko inaasahang makatagpo kita. Nagkaroon tayo ng malalim na ugnayan.
ganoon. Ikaw naman? Katulad tayo. Pero dahil lang sa restaurant, Cheng, Yan. ikaw, gusto mo ba ako? Gusto kita. Gusto kita. Kamusta? Shen Jingshu. Ako na girlfriend mo. Salamat po. Kumusta? Ako si Cheng Yan. Salamat po.